Hi guys, welcome to the vlog. And ngayon share ko lang, this video is about my X-Max. Share ko lang kung paano ko siya nakuha and paano ko siya pinili over ADV 160. Disclaimer lang po, I know hindi po sila magka-variant, pero for the price range between ADV 160 brand new and X-Max version 1 second hand, almost the same lang po ng price. May slight difference, may konting kamahalan si X-Max, pero overall parang almost the same lang. So share ko lang po. Okay guys, so yun na nga, quick story time lang po. Way back last year, nagbakasyon kami ng fiancé ko sa Baguio, Sagada, and we decided to take the tour on a motorcycle. So we rented a motorcycle, Honda ADV 160. Good as brand new siya kasi yung odometer parang nasa 1,000 lang. So we rented a motorcycle ADV 160, and from Baguio to Atok Benguet to Sagada, based on that range lang, as in sobrang sold out ako sa ADV. Sabi ko nga, pag uwi namin ng Leyte after ng bakasyon ay kukuha kami ng Honda ADV. Okay, Honda ADV 160. Okay, so fast forward, pag uwi namin, unfortunately may friend kami na nag-offer ng Yamaha X-Max 300 version 1, but in very good condition, good as brand new po. Yung odometer niya ay nasa 300 lang. So nag-offer kami ng price na fair sa both parties, and unfortunately yun na nga, nakuha namin yung X-Max. So kaya ko po siya kino-compare between the ADV 160 and X-Max, kasi nga yung dalawa yung pinagpipilian ko. Okay, brand new Honda ADV 160 or second hand na X-Max 300. Singit ko lang po, nasabi kong sold out ako sa ADV kasi nga based sa track ng Baguio to Sagada, twisties, tapos may mga madulas na daan, and madalas uphill, tapos may OBR pa ako and may bagahe pa kami. So far naman hindi naman ako nabitin sa drive. Yung uphill kayang-kaya niya, and yung braking system niya sobrang goods. So kaya nga nasabi ko sold out ako sa Honda ADV 160. Nakuha ko again, fast forward, nakuha ko yung Yamaha X-Max 300 for a very reasonable price, and for the odometer 300 or almost 300 I believe. Sobrang fresh po. And so for me as a buyer, I can't resist na po. So for me, good deal na po yung nakuha kong X-Max. Based na din po sa group, yung X-Max Philippines, yung 10,000 mileage ay around 200,000. So ito po these are the things that I like most of the X-Max 300 version 1. Okay, first po yung stock visor nya. As you can see, malaki po siya and big enough na ma-deflect nya yung hangin towards sa rider, and for me parang less haggard, especially sa long ride. And second ay yung mga debris sa daan. Example, yung may truck na loaded ng sand and gravel, may mga maliliit na debris na tumatalsik. So
for me, plus po yung stock windshield, kasi nadideflect niya yung mga debris na may cause wag naman sana disgrasya sa rider. Second ko na nagustuhan ay yung stock seat. As you can see, malambot and premium quality po yung gawa. May X-Max logo may Yamaha logo sa likod. And ito din po, yung OBR ay comfortable din po. Hindi lang yung rider, yung OBR din po comfortable. Though may cons naman to, kasi hindi naman siya mataas, yung seat height niya hindi mataas. Pero since malapad yung stock seat niya, ay para kang bumubuka ka dito sa thigh part mo dito. So tiptoe, for me 5'7" and tiptoe po ako, kasi nga yung may thigh part niya sa stock seat ay malapad, so nakakatiptoe po. Gusto ko sana magpalit ng semi flat seat, pero for now i-enjoyin ko muna yung stock height, and siguro sanayan lang din po. Few months of riding, siguro nasanay na ako sa stock height niya. Third ko na nagustuhan ay yung compartment. So for me, hindi naman kami masyadong naglo-long ride, or yung long ride namin ay hindi inter-island. So enough lang sa number of days, 2 days maximum na gamit yung linalagay namin dito. And may nakita ako sa X-Max Philippines na group na kasya po yung dalawang helmet na full face. Kasya po dalawang helmet na full face, pero small shell po. May Evo SR09 na bagong labas ng Evo. Fit na fit po siya dito sa compartment. So for me, it's a plus po. Disadvantage naman sa magpapalit ng stock seat, kung papalitan ng flat seat ay mako-compromise din yung compartment. Mababawasan yung number of liters na kayang i-hold ng compartment. Next naman na nagustuhan ko sa X-Max ay yung pagka-bulky niya. Bulky and heavy ay nagli-lead sa stability sa bike. So sa highway, as you can see, malapad po yung tires niya. By the way, stock tires po, Dunlop na Smart, and 120/70 by 14. And yung sa likod, 140/70 R14. So stock tires po, and malapad po siya, as you can see, and bulky po. So advantage po sa mga nag-highway, pag may mga bus na nag-overtake ay hindi mo masyadong ramdam, or hindi ka nahihigop ng hangin. Next naman na nagustuhan ko ay yung traction control ng bike. Yes, may traction control na po siya. Ito po. Traction control on, and pwede nyo po siyang ma-turn off depende po sa riding condition and terrain. And last na nagustuhan ko dito ay yung dual ABS. Yes po, dual ABS po siya, front and rear. Na-compare ko po siya kanina sa ADV 160, and yun po yung slightly lamang ng X-Max, kasi yun po yung isa sa lamang ng X-Max, kasi
dual ABS po siya, front and rear po. Sa mga dislikes naman, may dalawa akong dislikes and few na subjective. Okay, first na dislike ko yung headlight. Though gwapo siyang tingnan, forma tingnan, pero mahina po yung stock light, lalo na yung high beam ng X-Max. Ito po yung high beam nya, ito po. So para sa mahilig mag long ride, especially sa gabi, need po talaga ng driving light. Okay, for me, mahina po talaga yung headlight ng X-Max, stock headlight. And second ko na dislike ay yung kabigatan ng bike. Mabigat po talaga siya, lalo na sa mga beginner katulad ko, coming from a small cc na bike, ay mabigat po talaga yung X-Max. Mahirap din po siyang iliko, pero again, sanayan lang po, kalaunan ay masasanay din. So mabigat po yung bike, around I believe 180 kilos. Ito naman yung subjective, kumbaga, gusto na hindi gusto sa X-Max. First, yung minimal lang naman. First, yung orasan niya, as you can see, 16:45. Hindi po siya ma-convert to 12 hours. Naka 24 hours time po siya. Hindi po siya ma-convert sa 12 hours. 16:45 and 4:45 po yung exact time dito sa Philippines. And sa X-Max hindi po siya ma-convert, 16:45 po siya. Again, minimal lang naman po, and subjective. Kung sanay ka sa 24-hour time, so walang problema po sa rider. And lastly guys, may nabasa ako sa forums sa X-Max Philippines na yung ibang rider ay malakas daw sa gas yung X-Max. For me, depende po sa rider yun. Ako, I am 5'7" and 85 kilograms. Usually, beginner rider usually cruising 60 to 80 kph. Yung average consumption ko ay nasa 35 to 39. So for me ay matipid na po yun. Siguro subjective, depende po sa rider. Kung si rider ay mabilis magpatakbo and hataw ng hataw, siguro nag-average ng 25 more or less. Pero for me, average rider, I mean beginner rider, cruising 60 to 80 kph ay nag-average po ng 35 to 39. Yun po yung na-monitor ko based sa riding style ko. Okay, I think that's it. And nalobat na po yung GoPro ko. So I think that's it. Yun lang. Thank you and ride safe. Bye bye.